Time and time again, you are proving you'll do just what you say. Though the storm may come and the wind may blow, I remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Oh, you do the same. God will mesh the range, though the earth may pass away, your word remain the same. Yeah, your history can prove there's nothing you can do. You're faithful and true. Though the storm may come and the wind may blow, I remain steadfast and let my heart learn when you speak out, it will come to pass. Though the sun goes up and the wind may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak out, word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Your faithfulness never runs out, never runs out. Your faithfulness, it never runs out, never runs out. Your faithfulness, it never runs out, it never runs out. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. They never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. They never let me down. Great is your faithfulness
faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Yes, Lord, hallelujah, Lord, tunay nga Panginoon, great and great is your faithfulness to our lives, Lord. Tunay nga Panginoon, talagang napakabuti mo. Tapat ka, Lord, sa mga anak mo na patuloy nagtitiwala at nananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, truly, how great is your faithfulness, Panginoon, sa buhay namin lahat, O Diyos. Sa bawat isa po mga kapatid ko ngayon nakasama ko, Lord, online, na nagpupuri at Lord, tunay nga naglalaan ng oras sa iyo sa oras na ito. Lord, nagpupuri at nananalangin, O Diyos. Lord, patuloy namin nararanasan, Lord, ang kabutihan mo, ang katapatan mo sa amin, Panginoon. That, Lord, you remain faithful in every promises, Panginoon, that you have made for us, God. Lord, salamat po. Talagang tapat ka, Lord, sa iyong salita. Lord, sa iyong mga pangako, talagang hindi ka nagbabago, Panginoon. At hindi ka nakakalimot, Panginoon. Lord, tunay nga, God, salamat sapagkat ikaw aming Diyos na buhay na pinaglilingkuran, God. Lord, we praise you, we thank you, we glorify and we love you, God. Patuloy, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo. Lord, ang aming mga buhay, Lord, ang aming mga panalangin sa oras na ito. At dalangin din namin, O Diyos, patuloy po kayong kumilos, Lord, sa amin po nga mga buhay. Ano man, Panginoon, mga panalangin po namin sa oras na ito, Lord. Kayo po nakababatid ng aming mga puso. Lord, nakalalaman, Panginoon. Lord, nakabibuturan, Lord, ng nilalaman ito. At Lord, I pray, God, anuman po, Panginoon, ang panalangin ng bawat isa ngayon, Lord, patuloy po namin itataas sa inyo. At Lord, alam namin kayo po ang Diyos namin na makapangyarihan, na Lord, kayang kumatagpo sa amin, kayang tumugon, Lord, sa aming mga panalangin, na kaya kami bigyan ng kasagutan at katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po. Pinupuri ka namin, Lord, sinasamba, dinadakila sa oras na ito. Ganun din, Panginoon, patuloy namin inilalapit sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, ang aming bayan, ang aming bansa, Panginoon, ang iyong bansa, Panginoon. Na Lord, tunay nga, God, I pray, anumang kaguluhan, Lord, right now, in the Philippine government, God, right now, Lord, we pray, Lord, and we seek, Lord, your intervention right now, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa aming bansa, sa aming bayan, Lord, we humble all ourselves before you, God. Lord, we seek you, God. I pray for a generation that seeks you, Panginoon, sa bayan ng Pilipinas, Lord. Patuloy, Panginoon, Lord, raise up leaders na Lord talagang may takot sa'yo, na Lord talagang gagawin kung ano ang nararapat at mabuti, Lord, sa bawat Pilipino. At Lord, tunay nga, O Diyos, kayong magsaayos, Panginoon, ng mga kung ano man, Panginoon, ngayon, ang kinasasangkutan, Lord, ng bawat gobyerno, Panginoon. I pray that, Lord, turn into light whatever darkness, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, isiwalat mo, Lord, lahat, Panginoon, ng hindi magagandang bagay at kasamaan, Panginoon, na ginagawa, Lord, ng mga nasa posisyon. At Lord, patuloy nga, dalhin sa kaliwanagan, Panginoon. At Lord, I pray, Lord, for your justice to prevail in our land, Lord, in your land, God. Salamat po, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos, Lord, sa aming bansa. At Lord, tunay nga, Lord, sa gawain na ito, patuloy po kayong kumilos sa amin, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, ang pagkilos at pagsama mo, Lord, sa amin, Panginoon, sa gabing ito. Lord, buksan mo ang aming puso't isipan na sa gayon matanggap namin, Lord, ang salita mo sa gabing ito, Panginoon. Lord, salamat po. Patuloy, Panginoon, pagpalain niyo po kami sa gabing ito. Pagpalain niyo po 10 ng aming, Lord, pamilya, ang aming mga tahanan sa mga oras na ito, God. Lord, we praise you, we thank you, we honor you, and we love you. Lord, inaangkin po namin ang tagumpay. Ito po ang aming samot panalangin. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Mapagpahalang gabi po sa ating lahat.
Hindi ka na. Hindi ka na. Kanina eh. Ayun na. Pwede na. Pwede na. Ayun na, masalita na. Sige. Okay, ito na. Praise the Lord, hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula sa ating pag-aaralan sa gabing ito, manalangin muna tayo sa ating Panginoon. Dakila namin amang Diyos, salamat Panginoon sa iyong kabutihan, Lord. Salamat Panginoon sa pagkakataon na binigay mo sa amin, Panginoon. Nandito naman po kami na nagkakatipon, Panginoon, sa iyong banal na pangalan, Panginoon, para sa iyong kalawalatian, Lord. Pagpalain mo po kami sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain mo po kami, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. At Lord, gawin mo itong pagpapala sa aming buhay, Panginoon. Na hindi lamang ito, Panginoon, na salita lang, Panginoon, kundi ito yung salita na mabubuhay sa aming kainabuturan, sa aming buong puso, Panginoon, na titira, Panginoon, at mabubuhay, Panginoon, at para, Panginoon, masabuhay namin ito, Panginoon. Pagkat itong salita mo, Panginoon, talagang na ito'y nagpapabigay buhay, ito'y nagbibigay kalakasan, ito'y nagbibigay tagumpay. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming pagbulay-bulayan sa oras na ito, sa gabi ito, at ikaw po manguna, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang aming spiritual na isip, spiritual na puso, para maunawaan namin, para makita namin, Panginoon, ang iyong ang gusto mo, Panginoon, iparating sa aming Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Ito lahat, binabalik namin sa iyo lahat ng purihan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Purihin natin ang Panginoon sa gabing ito sapagkat nandito na naman tayo sa oras na ito para sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Sapagkat alam naman natin yung salita ng Panginoon ay ito ay buhay. Sapagkat kung nasaan yung salita ng Panginoon, talagang magkakaroon talaga ng buhay. Lalo-lalo na pag tinatanggap natin to ng buong puso, talagang makikita natin kung gaano kadakila ang salita ng Panginoon. Kaya sa gabing ito, ang ating pagbulay-bulayan, binigyan natin ng tema, na ang tema natin sa gabing ito, pananampalatayang kinalulugdan ng Diyos. Sapagkat alam natin, lahat ng tao dito sa mundo may kanya-kanyang pananampalataya. Sapagkat alam natin sa buhay na ito, may peke na pananampalataya, may tunay na pananampalataya. Pero basta sa buhay na ito, ang importante yung pananampalatayang tunay. Sapagkat pag sinabing ang tunay yung pananampalataya mo at napatunayan ng Diyos na tunay yung pananampalataya mo sa Kanya, talagang malulugod siya. Sapagkat alam natin, ang pananampalataya kasi talagang makikita natin yung qualification ng pananampalataya ng gusto ng Panginoon. Kaya yung key verse natin na makikita natin sa Hebrews chapter 11 verse 6, sabi dito, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Ang sabi sa banal na kasulatan na ang tao nalalapit sa Kanya pero hindi naniniwala na may Diyos, ang sabi ng Bible, hindi siya makakapagbigay lugod sa Panginoon. Sapagkat ang gusto ng Panginoon sa bawat lapit natin sa Kanya, manampalataya tayo na may Diyos. At tandaan natin ang pangako ng Diyos, pag tayo nananampalataya sa Kanya, na sa buong puso natin tinatanggap natin yung salita ng Diyos, pinapaniwalaan natin yung salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon,
gagantimpalaan tayo. Sa ayaw sa gusto mo, pag tama ang ginagawa mo, talagang pagpapalain ka ng Diyos. Gagantimpalaan ka ng Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, sa buhay na ito, talagang makikita natin na ang Diyos natin hindi natin pwedeng suhulan. Ang Diyos natin hindi natin siya pwedeng pilitin. Pero pag tama ang ginagawa natin, maaasahan natin yung katapatan ng Panginoon. Ang sabi niya, gagantimpalaan niya yung mga taong lumalapit sa Kanya na may pananampalataya. Kaya sa gabing ito, ano ba ang pananampalatayang nakakalugod sa Diyos? Kaya ito yung tanong natin at tanong, ano ba ang pananampalatayang nakakalugod sa Panginoon? Number 1, sabi dito, ang pananampalatayang nakakalugod sa Diyos, yung pananampalatayang may pag-ibig. Sapagkat alam natin, kung ang pananampalataya mo hindi nakikitaan ng pag-ibig, yung pananampalataya mo magiging walang kabuluhan. Sapagkat yung pananampalataya na walang pag-ibig, hindi mag-glorify, hindi mapaparangalan ang Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, makikita lang, mapapatunayan lang na tayo'y mga alagad ng Diyos pag nakikita sa atin ang pag-ibig. Kaya nga sabi dito sa Galatians chapter 5 verse 6, sabi dito ni Apostol Pablo, sapagkat sa mga na kay Kristo, walang halaga ang pagiging tuli o hindi. Ang tanging mahalaga ay ang pananampalataya nakikita sa pamamagitan ng pagmamahalan. Kaya nga sabi dito ni Apostol Pablo, hindi mahalaga kung tuli ka o hindi. Sa ating mga tao, kung titingnan mo, ano bang dating sa atin to? Bakit sinabi ni Apostol Pablo, tuli ka man, hindi tuli, ano ba to? Kasi sa Old Testament kasi, sa unang panahon kasi, importante yung tuli. Kaya nga pinapatuli yung mga tao para tanda yun na susundin mo yung kautusan. Kaya nga sila Moses, yung mga bata pag pinapanganak, di ba? Walong araw pa lang tinutuli na. Bakit? Tanda yun na susundin mo yung kautusan. Pero anong bang sabi ng Panginoon? Hindi na mahalaga yun eh. Ang pinakamahalaga, bilang mga tao na lumalapit sa Diyos, bilang mga tao na naniniwala na may Diyos, dapat yung pananampalataya mo nakikitaan ng pagmamahalan. Kaya nga sabi ni Kristo, ang taong nagmamahal sa kapwa-tao niya, siya yung taong nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga dito sa mundong ito, magiging walang kwenta yung pananampalataya mo pag hindi mo sasamahan ng pag-ibig. Kaya nga sabi dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 2, sabi nga ng Panginoon doon, sabi ng Panginoon, kahit na makabigay ka ng mensahe tungkol sa Diyos, kahit na makagawa ka ng mga bagay na kahanga-hanga, kahit na may malaki kang pananampalataya na malipat mo yung bundok, pero pag walang pag-ibig, ang sabi ng Bible, sabi ng Apostol Pablo, yung pananampalataya mo ay walang kabuluhan. At tandaan natin, yung pananampalatayang walang kabuluhan, ang ibig lang sabihin nun, ang Diyos hindi malulugod sa iyong pananampalataya. Sapagkat ang Diyos, tandaan natin, gusto ng Diyos sa bawat taong mananampalataya sa Kanya, dapat kumikilala sa Diyos. Pag sinabi natin kilala natin Diyos, ano bang Diyos? Number 1, mapagmahal ang Diyos. Ang Diyos mapagbigay. Ang Diyos maawain. Ang Diyos matulungin. Ang Diyos gumagawa ng mabuti kahit sa mga hindi dapat gawa ng mabuti. Kaya nga sabi ni Jesus, maging tulad kayo sa aking Ama, sapagkat yung aking Ama na pinapasikat niya yung araw sa mabuti at sa masama. Nagbibigay siya ng ulan sa mabuti at masama. Makikita natin, bagamat ang tao
nagkakasala, bagamat ang may mga taong hindi naniniwala sa Diyos, pero nakikita natin yung kabutihan ng Panginoon. Kaya pag ang tao nananampalataya, naniniwala sa Diyos at nakikita yung pananampalataya niya na may pag-ibig, yun nakakapagbigay kaluguran sa Panginoon. Pagkat yung ginagawa mo, tanda lang yun na ikaw ay anak ng Diyos. Sapagkat walang anak ng Diyos na masama, lahat ng anak ng Diyos ay mabuti. Si Jesus, anak siya ng Diyos kaya nakikita yung kabutihan. Kaya nga si Kristo pumunta rito sa mundo, hindi lang para iligtas tayo, kundi para ihanda tayo na lumakad na naaayon sa kanyang aral. Kaya ang aral ng Biblia, makikita mo, may tatlong klase. Unang aral sa Biblia, kailangan pananampalataya. Bakit yung pananampalataya? Sapagkat alam natin, yung pananampalataya, yan ang maghahatid sa'yo sa Panginoon. Sapagkat hindi mo makikilala ang Panginoon pag hindi ka mananampalataya sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon, walang nakakakilala sa anak, walang nakakakilala sa ama, kundi ang anak lang at yung mga taong pinahayagan ng Diyos. At kung babasahin mo yung dinugtungan ng Panginoon yun, lumapit kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan at papahingahin ko kayo. Bakit dinugtungan ng Panginoon? Ang ibig ng sabihin, pag ikaw lumapit ka sa Diyos, nanampalataya ka sa Diyos, tutulungan ka ng Diyos na maging magaan ang iyong pasanin sa buhay. Sapagkat tandaan natin, dito sa buhay na ito, marami tayong pasanin na nadadanasan. Pasanin sa problema sa sakit, pasanin sa kawalan ng pera, pasanin sa mga pangangailangan sa buhay. Marami tayong dinadanasan, pero magiging magaan yun kung tayo lalapit sa Panginoon na may pananampalataya. Kaya ang doktrina ng Bible, klaro, pananampalataya. Sunod sa pananampalataya, anong sunod doon? Yung pag-asa. Sapagkat kung wala kang pananampalataya, wala ka rin pag-asa. Kaya yung mga taong nananampalataya, nagkakaroon ng pag-asa. Sapagkat yung pananampalataya sa Diyos, talagang yun ang magbibigay sa iyo ng pag-asa. Bakit? Dahil sa salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng pananampalataya sa pangako ng Diyos. Kaya yung mga tao sa una, pinagpala ng Diyos Kasi bakit? Dahil talagang hinawakan nila yung pangako ng Diyos. Talagang naniwala sila sa Diyos. At ang katunayan nga, naniwala sila sa Diyos, namuhay sila sa gusto ng Diyos. Sapagkat kung ikaw naniniwala ka sa Diyos, nananampalataya ka sa Diyos, pero hindi ka mamumuhay sa gusto ng Diyos, yung pananampalataya mo magiging walang kwenta. Kagaya natin, maraming mga tao ngayon nananampalataya sa Panginoon, pero yung pananampalataya nila nagkakaroon na walang kabuluhan. Kasi bakit? Nanampalataya lang sila pero hindi sila nanampalataya sa gusto ng Diyos. Sapagkat alam natin sa buhay na ito, may gusto ang Diyos. Katulad ng tao, may gusto ka Di ba? Ang gusto mo, yung anak mo, paglaki, mag-engineer. Wala pa akong tatay na narinig, ang gusto ko sa anak ko, paglaki, hudapper. Walang ganun. Ang gusto ko sa anak ko, paglaki maging basurero. Pero hindi natin minamasama yung basurero kasi hanap buhay naman yun. Pero walang tatay na ganun yung ambisyon niya sa anak niya. Ang gusto ng tatay, puros kabutihan. Ganun din sa Diyos. Ang gusto ng Diyos sa ating mga mananampalataya, na sundin natin yung kagustuhan niya. Kaya nga sabi ng Bible, pag inuna mo yung kaharian ng Diyos, hanapin at ikaw mapagharian ng Diyos. Ang sabi nga ng Diyos kahit hindi mo nahingiin yung pangangailangan mo sa araw-araw, ibibigay ng Diyos. Sabi nga, pag inuna mo ang Diyos, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ng Diyos. Kaya kung gusto mo malugod ang Diyos sa buhay mo, kailangan manampalataya ka na nakikitaan ng pagmamahalan. Kaya nga sabi
ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 8 verse 13. Kaya kung ang kinakain ko ay nagiging dahilan ng pagkakasala ng aking kapatid, hindi na lang ako kakain nito at kailanman para hindi magkasala ang aking kapatid. Bakit sinabi na ito ng Panginoon? Bakit sinabi ito ni Apostol Pablo? Kasi ganun din ang sabi ni Jesus eh. Sapagkat lahat ng tinuturo ng mga apostol galing kay Jesus. Ano ba ang sabi ni Jesus? Kung dahil sa'yo, nagkasala yung kapatid mo, ano sabi ni Jesus sa Mateo? Nakalimutan ko lang yung verse. Buti pa, talian mo yung liig mo ng malaking galingan, tumalon ka sa dagat. Kasi ganun ka-importante sa Diyos yung buhay ng tao. Kaya ayaw ng Diyos na tayong mga anak ng Diyos maging instrumento tayo sa ikasisira ng kapwa nating mananampalataya. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ng Apostol Pablo, kung dahil sa kinakain ko, nagkakasala siya, hindi na lang ako kakain. Kasi bakit? Sapagkat aanhin mo man, tatawagin kang mananampalataya. Tatawagin ka, ikaw ay isang mananampalataya. Pero halos lahat ng mga kapatid mo sa Panginoon, kinatitisuran ka. Ang tanong ko, maliligayahan kaya ang Panginoon? Siyempre hindi. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, hindi lang pananampalataya, kundi pananampalataya may pag-ibig. Kaya nga tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon na parating magtiis sa ating mga kapatid, parating umunawa sa ating mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig at pagtitiis at pag-unawa ay tandayan na yung pananampalataya mo ay may pag-ibig. Kaya nga sabi dito ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 16 verse 14, at anumang inyong gawin ninyo na may pag-ibig. Sapagkat alam natin, yung mananampalataya, anuman ang gawin ng taong tagasunod ni Kristo, kailangan gawin niya na may pag-ibig. Bakit? Ang sabi nga ng Panginoon dito sa 1 Corinthians din eh. Di ba? Sa 13, anong sabi ng Panginoon sa 5 saka sa 6? Anong sabi doon? Kahit pa sunugin yung katawan mo, kahit pa ibigay mo lahat ng pera mo sa buong katahuan, sa buong tao, ibigay mo na. Pero kung ginawa mo yun na wala namang pag-ibig, anong sabi ng Panginoon doon? Walang kabuluhan. Ibig sabihin, nagpapasikat ka lang. Katulad ni Kristo, nagpapako siya sa krus, namatay siya sa ibabaw sa krus. Bakit? Sapagkat ginawa niya yun dahil sa pag-ibig. Kasi kung hindi ginawa ng Panginoon sa pag-ibig, yung gawa niya magiging walang kabuluhan. Katulad ng Diyos. Ang Diyos, binigay niya si Jesus. Hindi niya binigay si Kristo ng walang pag-ibig. Ang sabi nga ng Bible, di ba? Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos, na dahil sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya yung bugtong anak niya, na kung sino mang manampalataya sa kanyang anak, may buhay na walang hanggan. Kaya ganun kaimportante ang pag-ibig sa isang mananampalataya. Kaya pag ikaw isa kang mananampalataya, hindi ka nakikitaan ng pag-ibig, yung pananampalataya mo walang kabuluhan sa harap ng Diyos at hindi malulugod ang Panginoon sa iyo. Pangalawa, ano pang pananampalataya na nakakalugod sa Diyos? Ang sabi dito sa pangalawa, ang nakakalugod sa Diyos na pananampalatayang may gawa. Sapagkat maraming mga tao, akala nila pag siya manampalataya, okay na. Tandaan natin mga kapatid, yung tinanggap natin si Kristo, Jesus, hindi lang tayo naniwala kay Kristo bilang tagapagligtas natin, kundi dapat maniwala din tayo kay Kristo na siya ay ating Panginoon. Ang problema kasi sa panahon natin, maraming mananampalataya, naniniwala sila kay Kristo
na tagapagligtas. Naniniwala sila kay Kristo na provider. Naniniwala sila kay Kristo na tagapagpagaling. Naniniwala sila kay Kristo na tagapag-ingat. Pero ayaw nilang paniwalaan si Kristo bilang Panginoon. Kaya nga, kung gusto mong kalugdan ng Diyos yung pananampalataya mo, kailangan yung paniniwala mo kay Kristo, hindi lang hanggang tagapagligtas siya, kundi paniniwalaan mo siya na siya ang Panginoon ng buhay natin. Siya ang Panginoon ng buhay mo. Sapagkat pag hindi mo pinaniwalaan si Kristo, siya yung Panginoon mo, ibig lang sabihin, ikaw yung tao na ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sa buhay nito, sabi dito sa Hebrew chapter 11, makikita mo si Abraham. Sabi niya dito sa Hebrew chapter 11 verse 8, dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya, umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Doon natin makikita yung si Abraham, nanampalataya siya sa Diyos. Kung tutusin, napakahirap ng panahon na yun. Kasi bakit? Wala kang pagbabatayan eh. Wala pa namang Biblia sa panahon ni Abraham eh. Kailan ba nagsimula yung Biblia? Sa panahon ni Moses. Kasi si Moses ang sumulat sa 5 libro, di ba? Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Si Moses nagsulat niyan eh. Kaya yung panahon ni Abraham, wala pa talaga siyang Bible. Wala pa siyang pagbabasihan. Hindi pa pwede maging applicable yung salita na ang salita ng Diyos ay nagkakaroon ka ng pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung panahon na yun, wala pang Bible eh. Pero nakita mo, bagamat wala pang Bible nun, si Abraham naniwala. At pinapakita dito sa verse nito sa Hebrew chapter 11 verse 8, pinapakita dito ang tunay na panampalataya, tinutulak ka sa gawa. Di ba? Yung nanampalataya siya kay Abraham, nanampalataya si Abraham sa Diyos, itinulak siya ng pananampalataya niya eh. Sinunod niya yung Diyos. Ang sabi nga ng Biblia eh, pinangakuan siya, pero hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung saan siya ihahatid ng pangako ng Diyos. Pero naniwala si Abraham. Naniwala siya sa Diyos eh. Kaya nakikita natin ang tunay na pananampalataya, itinutulak ka sa gawa. Kaya nga sabi dito, pag ikaw nananampalataya ka sa Diyos, walang gawa. Anong sabi dito? Anong sabi dito sa Santiago chapter 2 verse 14? Ang sabi dito, mga kapatid, hanggang 17, mga kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sasabihin niyang mayroon siyang pananampalataya pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakakitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Ibig sabihin, pag ikaw nananampalataya ka, hindi ka marunong sumunod sa Panginoon, ang ibig sabihin, yung pananampalataya mo, walang kabuluhan sa harap ng Diyos. Sapagkat yung tunay na nananampalataya sa Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos. At yung kalooban ng Diyos ang nagtuturo yun sa atin na gumawa ng kabutihan.
Kaya nga yung pinagtatalunan dito sa mundo na yung tungkol sa kaligtasan, di ba maraming mga tao magsasabi, manampalataya ka kay Kristo Jesus, maliligtas ka. Di ba? Sasabihin, hindi. Kailangan manampalataya ka kay Kristo Jesus, samahan mo nagawa para maligtas ka. Pero ang tutuusin, hindi kaligtasan yung pinag-uusapan natin dito kundi yung tunay na pananampalataya pagkatapos kang iligtas ng Diyos. Di ba? Bakit ka ba naligtas? Di ba nanampalataya ka? Sa kananampalataya na si Kristo ang tagapagligtas mo. Di ba? Yung nanampalataya ta kay Kristo na siya lang ang tagapagligtas. Naligtas ka kasi bakit? Kasi ginawa ni Kristo yung trabaho niya na hindi mo kayang gawin. Ang sabi kasi ng Bible, di ba? Ang tao hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Di ba? Sabi sa Romans chapter 3 verse 23. Dahil ang tao hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, kaya hindi tayo naging karapat-dapat sa Diyos. Ano pa sabi? Sa Romans chapter 3 verse 10, di ba sabi doon, walang isang taong matuwid, lahat nagkasala. Totoo ba yun? Totoo yun Sabi nga din ni Solomon yun sa Ecclesiastes, ay sa Proverbs, di ba? Walang taong matuwid na hindi nagkakasala. Ibig sabihin, doon pa lang sa kalagayan na yun, hindi mo na kaya talagang bigyan kaluguran ng Diyos sapagkat limitado yung gawa ng tao. Kaya, nung nanampalataya tayo kay Kristo Jesus, iniligtas tayo. Pero yung nanampalataya na tayo kay Kristo Jesus, dapat makita na doon yung gawa. Ano yung gawa? Kasi dapat dalawa yung papanampalataya ng tao Si Kristo ay tagapagligtas at si Kristo yung Panginoon. Si Abraham, nanimpalataya siya sa Diyos, hindi lang tagapagligtas niya yung Diyos kundi Panginoon niya. Kasi bakit? Sinunod niya yung Diyos. Pero mo, napakahirap nun. Papupuntahin ka sa lugar na hindi mo alam kung saan. May nakakita ka na ba tao na sabi sa'yo, pumunta ka sa lugar na hindi mo alam? Palagay ko walang ganung tao Di ba? Lahat ng tao, pag pinapunta ka, punta ka nga sa Baclaran, puntahan mo si Kuad, ganito yung address yan, di ba? Bibigay yung address, yung lugar, kung ano yung barangay, di ba? Ganon. Pero si Abraham, nakita mo, pinapunta siya ng Diyos. Pero sabi ng Abraham, hindi niya alam Hindi niya alam kung saan ang lugar. Sabi niya, umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero sumunod si Abraham. Bakit sumunod si Abraham? Sapagkat nanampalataya talaga siyang tunay. Kaya nga sabi ng Bible, yung pananampalataya na hindi kinikitaan ng gawa. Ano yung gawa na tinutukoy doon? Yung pagsunod sa Panginoon, yung pananampalataya na yon, walang kabuluhan. Sinasayang mo lang ang panahon mo. Sapagkat yung pananampalataya mo, hindi nakikitaan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi dito sa Galatians 16, sabi dito, kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ibig sabihin, kung tunay kang mananampalataya, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mananampalataya mo. Sapagkat ang gawang mabuti, gawang pagsunod yan sa kalooban ng Diyos. Kaya kung gusto natin na malugdan tayo ng Panginoon, maging mapalad tayo, maging makabuluhan yung pananampalataya natin, dapat hindi lang nakikitaan yung pananampalataya natin ng pag-ibig, kundi nakikita din sa buhay natin yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid,
hindi ka papasok sa langit kung hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos. Yan talaga ay totoo sapagkat sabi talaga ni Jesus. Naniniwala ka ba si Jesus ay salita niya ay totoo? Tayong lahat naniniwala tayo kay Jesus. Anong sabi ng Panginoon? Lahat ng hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi makakapasok sa langit. Kaya nga sabi ng Bible, maraming mga tao nasisigaw at sasabihin nila, Panginoon, Panginoon, nakinig kami sa iyo. Panginoon, Panginoon, gumawa kami ng himala sa pangalan mo. Panginoon, Panginoon, nakagawa kami ng mga milagro. Pero anong sagot ng Panginoon? Umalis kayo, kayong gumagawa ng kasamaan. Bakit sinasabi ni Jesus yun? Ibig ba sabihin, masama ang magpagaling ng mga may sakit? Masama ang mangaral? Masama ang makinig sa salita ng Panginoon? Wala kang mababasa na masama makinig ng salita ng Panginoon. Masama gumawa ng milagro sa pangalan ng Panginoon. Masama magpalayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoon. Anong masama doon? Gumagawa ka nga noon, pero hindi naman nakikitaan ng pag-ibig. Gumagawa ka nga ng gawain ng Panginoon, pero hindi ka naman namumuhay sa kalooban ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Walang kabuluhan lahat ng ginagawa natin. Kaya nga mga kapatid, tayo nga inuutusan ng Diyos na lumakad na naaayon sa kalooban ng Diyos. Inuutusan tayo ng Diyos, kailangan makita yung pag-ibig sa ating buhay. Sapagkat alam natin kung anong nagagawa ng pag-ibig. Ano bang nagagawa ng pag-ibig? Ang pag-ibig, nag-aalis ng takot. Ang pag-ibig, nagpapalaya sa lahat ng bagay. Ang pag-ibig, nagkakaroon ka ng mabuting relasyon sa kapwa-tao mo. Yun ang nagagawa ng pag-ibig eh. Kaya nga ang tao na hindi namumuhay sa pag-ibig, kahit sabihin pa niyang mananampalataya siya, ang ibig lang sabihin, wala siyang kabuluhan. Sapagkat ang tunay na nananampalataya sa Panginoon, nakikitaan ng pag-ibig, nakikitaan ng gawa. Pangatlo, ang sabi dito, ang pananampalatayang nakakalugod sa Panginoon, pananampalatayang nagpapatuloy. Kasi maraming mga tao maraming mga Kristiyano para siyang ningas pugon. Napakainit niya sa Panginoon, bigla siyang mawawala. Diba? Maraming ganyan mga tao. Napakainit sa Panginoon, bigla siyang nawawala. May mga tao naman, hindi naman nawawala sa Panginoon, pero nasa kalagayan naman, lukewarm. Hindi siya mainit, hindi din siya malamig. Nasa sa kaligitnaan. At ang sabi ng Bible, pag nandoon ka sa kalagayan noon, ang sabi ng Bible, isusuka kita. Ibig sabihin, sayang yung pananampalataya mo sapagkat hindi ka namumuhay talaga ayon sa gusto ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible dito, ang gusto ng Panginoon nakakalugod na pananampalataya, yung pananampalatayang nagpapatuloy. Ayaw kasi ng Panginoon na tayong mga anak ng Diyos, ningas pugon. Diba? May mga anak ng Diyos talagang active sa Panginoon. Panahon na wala siyang problema. May mga tao naman na active sa Panginoon dahil pag tumatawag siya sa Diyos, sinasagot siya ng Panginoon. May mga tao naman na talagang makikita mo yung dedication niya sa iglesia ng Diyos, sa pagod niya sa Diyos, pero bigla namang magiging tamlay, magiging mawawala.
dahil sa mga alalahanin dito sa mundong ito. Pero ang gusto ng Diyos na tayong mga anak ng Diyos, kung tunay tayong nananampalataya sa Panginoon, anuman ang kalagayan natin sa buhay, dapat magpatuloy tayong mainit sa paglilingkod sa Diyos. Magpatuloy tayong mahalin natin ang Diyos. Magpatuloy tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Lalong-lalo na sa panahon ito. Kasi sa panahon ito, tayo yung nasa last day. Kasi bakit? Minsan nga, iniisip ko kung panahon, ano kaya kung panahon sa mga 1903 o kaya sa 1915, yung 15th century, makikita na natin doon yung event na sinasabi ni Jesus Christ, napakalayo eh. Pero tingnan mo ngayon sa panahon natin ngayon, pag tayo nagbabasa ng Bible, lalo-lalo sa sinasabi ni Kristo, makikita natin sa ating binabasa kung gaano na kalapit ang panahon. Pero makikita mo sa Bible, kung sa mga tao pag-uusapan, ang sabi ng Bible, sa huling araw, magiging mahirap. Ang tanong ko ngayon, hindi ba mahirap ngayon? Di ba? Mahirap ngayon eh. Sobrang hirap ngayon. Maraming mga tao ngayon na talagang nahihirapan ngayon sa buhay. At yan yung isang tanda ng Panginoon na siya'y malapit ng dumating dito sa mundong ito. Kaya nga kung babasihan mo ang Bible, talagang makikita mo doon yung mga pangyayari dito sa mundo, unting-unti natutupad. Ang sabi ng Bible, tataas yung presyo. Di ba sabi sa Revelation chapter 6, na yung presyo tataas. Ang tanong ko, ang presyo ba ngayon? Hindi ba tumataas? Tingnan mo yung gasolina, di ba? Galing siya sa 50, naging 55 siya. Yung nagkagira sa Middle East, naging 100 siya mahigit. At yung nawala yung gira sa Middle East, parang humupa siya. Hindi na siya bumalik ng 50. Hindi na siya bumalik ng 60. Saan siya pa rin? Nandoon pa siya, doon pa rin siya pumapalo sa 80, saka sa 78 ang presyo. Lalo-lalo pa ngayon, nabalik na naman ulit yung gira. Tataas na naman yung pan. Ngayon, ang tanong, bakit kaya nangyayari sa mundong ito? Nangyayari yan sa mundong ito sapagkat unting-unti na nagiging totoo yung sinasabi ng Panginoon. Kaya ito yung panahon na dapat tayong mga anak ng Diyos, huwag tumalikod. Huwag sayangin yung buhay sa sanlibutan. Huwag ilagay yung sobrang alala sa sanlibutan. Sapagkat maraming mga tao ngayon, bagamat nasa Panginoon, wala na silang pakialam sa pagdating ng Panginoon eh. Kaya nga ngayon, meron nga nadinig ko nagwawali, di ba? Matagal na yung wali na kwan eh. Matagal na yung mensahe na sinasabi babalik ang Panginoon eh. Wala tayong pakialam bumalik ang Panginoon. Basta importante maglilingkod tayo sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, yan yung ganyan yung mga aral na sa biglang tingin masasabi mong tama. Pero sa Bible mo ibabase, maling-mali. Kasi bakit? Tandaan mo, bakit ang mga Kristiyano sa unang panahon talagang inalay nila ang buhay nila sa Panginoon sapagkat naniniwala sila na babalik ang Panginoon. Ang katunayan nga, ang Revelation, tinapos sa ganitong salita, bumalik ka na, Panginoon. Magtataka ka, bakit? Sapagkat mahalaga kasi ang pagbabalik ng Panginoon. Tanong ko sa inyo, kung ikaw tunay kang Kristiyano, hindi ba mahalaga sa iyo ang pagbalik ng Panginoon? Parang ilagay kita sa kalagayan ng pamilya mo. May pamilya ka na pumunta ng abroad, asawa mo pumunta ng abroad. Hindi ba mahalaga sa iyo kung babalik siya?
Di ba mahalaga? Kasi pag hindi siya bumalik, ang isa lang ang sasabihin mo dyan, baka meron na siyang iba. Di ba? Hindi na siya bumalik eh. Di ba? Ganon din sa Panginoon. Pag hindi bumalik ang Panginoon, delikado. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, may payo nga si Apostol Pablo sa mga taong nagsasabi na namatay na lang yung lolo ko, hindi pa rin dumarating yung Diyos. Namatay na lang daw yung mga lolo, hindi pa rin dumarating ang Panginoon. Pero ang sabi ni Apostol Pedro, hindi ang Diyos, hindi siya nag-iiba, hindi siya nagbabago. Kung ganun man mangyayari, sapagkat binibigyan pa niya pagkakataon ang mga tao magbalik loob sa Kanya. Kaya nga, yung totoong mananampalataya sa Panginoon, hindi yan tumatalikod, kundi nagpapatuloy yan sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat tayong mga anak ng Diyos, hindi tayo namumuhay para dito. Namumuhay tayo bilang isang Kristiyano para sa ating Panginoon, para makasama natin ang Diyos sa kanyang kaharian. Kaya nga sabi ng Bible, ang sabi ng Bible dito sa Hebrew chapter 10 verse 38, ang sabi ito, mabubuhay ang taong itinuturing kong matuwid dahil sa pananampalataya niya. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. Tandaan mo mga kapatid, pag ikaw mananampalataya ka sa Panginoon, kalulugdan ka ng Panginoon. Pero pag ikaw tumalikod ka sa Panginoon bilang isang mananampalataya, ang sabi ng Bible, hindi na siya malulugod sa atin. Sapagkat ang tunay na mga Kristiyano, hindi yan umaayaw katulad ni Kristo. Kaya nga yung pinakamahalagang salita ni Kristo, sabi niya, doon sa krus ng Kalbaryo, sa iyong kamay, itatagubilin ko ang aking buhay, ang aking espiritu. At namatay siya. Bakit niya yung sinabi? Pinapakita niya doon yung tunay na pananalig sa Diyos, yung tunay na commitment sa paglilingkod sa Panginoon, na ang taong maglilingkod sa Panginoon dapat hanggang sa kamatayan maglilingkod siya sa Panginoon. Kasi sabi nga ng Panginoon, aanuhin mo man, maangkin mo ang lahat ng bagay, pero mawawala naman si Kristo sa buhay mo. Ano sabi ng Panginoon? Walang kabuluhan ang buhay mo. Magiging kawawa ka. Kasi bakit? Tandaan natin, yung impyerno, hindi yan drawing. Pwede yan sa ibang simbahan kasi bakit yung impyerno sa kanila, yun yung simenteryo. Pero ang Bible nagsasabi, yung impyerno, sabi ni Jesus, yung apoy hindi namamatay, yung uod hindi namamatay. Isipin ninyo kung gaano kahirap pag nasa impyerno ka. Pero mo uuurin ka, pero hindi ka mamamatay. Kung gaano sila sa yung taong mayaman na punta sa Hades, hindi pa yun impyerno, Hades pa lang yun, kulungan pa lang yun, pero nakaramdam na siya ng sobrang uhaw, sobrang inis, sobrang pagod. Kaya nga umiyak siya kay Abraham, hindi pa impyerno yun, lalong-lalo na pag tayo mapunta na sa impyerno. Kaya wag nating hayaan yung pananampalataya natin maging walang kabuluhan. Dapat yung pananampalataya natin talagang tumayo at magpatuloy kahit anong mangyari sa buhay na ito. Tandaan natin mga kapatid, sa buhay na ito, hindi mahalaga kung ano ang kalagayan natin. Ang mahalaga, yung kalagayan natin kay Kristo. Sapagkat anuman ang mangyari sa buhay na ito, pagkasama mo si Kristo, pag ikaw nananampalataya kay Kristo, ang sabi ng Bible, ang sabi ng pangako ng Panginoon, ang sabi niya, hindi ko kayo iiwanan.
Kaya nga yung mga pagsubok natin, mga kahirapan na dinadanas ng mga anak ng Diyos, panandalian lang. Walang kahirapan na pinapadanas sa atin ng Diyos na panghabang buhay o pang ilang taon. Sapagkat ang Diyos ay tapat, panandalian lang. At nakikita natin sa bawat pagsubok na dumadaan sa buhay natin, mayroong victory. Bakit? Ang Diyos ang nagbibigay niyan. Sapagkat yan ang katotohanan ng pangako niya. Ang sabi niya, hindi niya tayo pababayaan. Ang sabi niya, kahit lumakad tayo sa tubig, hindi tayo malulunod. Kahit lumakad tayo sa apoy, hindi tayo mapapasok. Ay ibig lang sabihin, anumang hirap sa buhay na parang nakakalunod na, parang nakakapaso na, ang sabi ng Panginoon, magtatagumpay tayo. Kaya nga hindi tayo mapapaso. Hindi yan literal na paso, kung hindi sa bawat pagsubok natin bilang isang mananampalataya, hindi tayo matatalo kundi magtatagumpay tayo. Kaya nga sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 35 to 36, sabi nito, kaya huwag kayong mawalan ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpala ang nakalaan para sa inyo. Kailangan ninyong magtiis para masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang ipinangako ng Diyos. Anong sabi ng pangako ng Diyos? Pag tayo mananatili sa pananampalataya, pag tayo susunod sa kalooban ng Panginoon, pag tayo susunod sa gusto ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, may malaking gantimpala ang nakalaan sa atin. Ano pa? Pag tayo sumunod sa Panginoon, ang sabi nyo, matatanggap natin yung pinangako ng Panginoon. Kaya maraming mananampalataya na hindi nakakatanggap sa pangako ng Diyos sapagkat ayaw sumunod sa Diyos. Ang ginagawa, tumatalikod sa Diyos. Hindi nila alam sa bawat pagsubok ng buhay, sa bawat bagay na nararasan nilang hindi maganda, pag sinunod nila ang Diyos sa kabila ng ganung kalagayan, ang sabi ng Panginoon, matatanggap natin yung pinangako ng Panginoon. Ano bang pangako ng Panginoon? Napakasarap ng mga pangako ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka magiging buntot, kundi magiging ulo ka. Ano yung buntot? Ikaw yung kawawa eh. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, saan ka man magpunta, pagpapalain ka ng Panginoon. Ano man ang kalagayan sa buhay na ito, kakain ka pa rin. Kasi sa ating mga anak ng Panginoon, tandaan natin, walang ipinangako ang Bible na pag tayo tumanggap kay Kristo, wala nang problema. Walang ganon. Wala din sinabi ng Bible, pag tayo na kay Kristo na Jesus, ay wala nang sakit. Walang ganon. Pero matitiyak natin sa salita ng Diyos na nakalagay sa Bible, anuman ang kahirapan na dadanasin natin, talagang mapapatunayan natin yung katapatan ng Panginoon. Kaya nga sabi ni David nga sa Psalms 37 verse 18 ba yun? Sabi, pag dumating daw yung kahirapan, kakain pa rin ang anak ng Panginoon eh. Kung dumating ang tagutom, ang sabi ng Panginoon, makakaranas pa rin yung mga anak niya ng kasaganaan. Yun ang kabutihan ng Panginoon. Bagamat tayong mga anak ng Diyos, dumadanas tayo ng kahirapan sa buhay. O kaya dumadanas ang mundo ng tagutom. Pero ang pangako ng Panginoon, sa gitna ng kahirapan, kakain ka pa rin. Sa gitna ng tagutom, sasagana ka pa rin. Bakit? Kasama mo ang Panginoon. Yun ang pangako ng Panginoon. Pag ikaw patuloy kang nananalig sa Panginoon at sumusunod sa Kanya, ano sabi ng Panginoon? Matatanggap natin yung ipinangako sa atin. Kaya nga tayo, hindi
Hindi tayo pinapasunod ng Panginoon na walang gantimpala. Ibig ba sabihin, kaya natin sinusunod ang Panginoon dahil sa gantimpala? Hindi. Sinusunod natin ang Panginoon sapagkat naniniwala tayo na siya ang ating Diyos. Kaya nga yung title ng pinag-aralan natin, ang Diyos nalulugod sa mga taong lalapit sa Kanya na naniniwala na merong Diyos. Kaya nga tayo, pag tayo naniniwalang merong Diyos, anong sabi ng Bible? Mapalad tayo eh. Sapagkat anuman ang mangyayari sa buhay na ito, yung pangako ng Panginoon, patuloy niyang tutuparin yan sa bawat buhay natin. Kaya nga dito sa Mateo 23 verse 13, sabi niya, ngunit manatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Kaya nga sa ating buhay, kung gusto natin magtagumpay bilang isang mananampalataya, kailangan magpatuloy tayo hanggang wakas. Sapagkat kung hindi tayo magpapatuloy hanggang wakas, hindi tayo maliligtas. Dapat gayahin natin yung early Christian. Ano bang nangyari sa early Christian? Di ba makita natin dito sa Hebrew? Nakita natin sa Hebrew chapter 11 verse 35 sa pababa. Di ba sabi doon? May mga anak ng Panginoon doon. Bubuhayin sila pag itatakwil nila ang Diyos. Pero pinili niyang huwag itakwil ang Diyos. Kaya ano nangyari sa kanila? Namatay sila. Hindi ibig sabihin na ganun pala mangyari pag sumunod ka sa Panginoon, mamamatay. Ang ibig lang sabihin doon, nakita natin yung katapatan ng mga tao sa Diyos. Sapagkat ang tunay na naniniwalang may Diyos, makikita mo sa kanyang buhay. Bakit? Matapat siya sa Diyos. Sumusunod siya sa Diyos. At talagang mahal niya ang Diyos sa buhay nito. Kaya mga kapatid, dito sa pinag-aralan natin, kung gusto nating malugod ang Diyos sa atin, kailangan makabuhay natin to. Number 1, pananampalatayang may pag-ibig. Ibig sabihin, magmahal lang tayo bilang isang mananampalataya. Pananampalatayang may gawa. Pag sinabing pananampalatayang may gawa, kailangan gayahin natin si Abraham. Si Abraham, nanampalataya siya sa Diyos, pinakita niya yung pananampalataya niya sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta, sinunod niya ang Diyos eh. Pangatlo, pananampalatayang nagpapatuloy. Ayaw ng Panginoon bilang isang pananampalataya na ikaw isang lukewarm, ikaw yung mananampalataya na hindi lumalaki. Kasi kaya hindi ka lumalaki, palagay ko yung isip mo na sanlibutan lang parati. Pangatlo, yung pananampalataya na kinakalimutan ng Diyos, tumatalikod sa Diyos. Kaya tayo mga kapatid, kailangan magpursige tayo. Huwag nating sayangin yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Minsan lang dumaan ng buhay. Kaya itong buhay na ito, mintas buhay pa tayo, gamitin natin to ng tama. Sapagkat darating ang araw, babawiin to ng Panginoon. Sapagkat lahat ng buhay sa Diyos galing at kaya babawiin to ng Panginoon. Na sa oras na yon, pag binawi na ng Diyos, masisiguro natin yung buhay natin talagang naging tama sa harap ng Diyos. At magiging tama lang to kung susunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Manalangin tayo. Dakila naming Amang Diyos, salamat Panginoon sa tinuro mo sa amin sa gabing ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, hindi po namin kayang gawin to kung wala ang tulong mo, Panginoon. Kaya tulungan mo po kami bilang isang mananampalataya, Panginoon, na nakikitaan, Panginoon, ng pagmamahalan. Bilang isang mananampalataya, Panginoon, nakikitaan, Panginoon, na sumusunod sa iyong kalooban. Lalong-lalo na, Panginoon, na yung pananampalataya talagang na hindi umaayaw, Panginoon, kundi nagpapatuloy, Panginoon. Kaya Lord, salamat, Panginoon, sa iyong salita sa gabing ito na binigay sa amin. Alam namin, Panginoon, kaya mo to ibinigay, Panginoon,
bilang paalala sa amin, Panginoon, na mamuhay kami sa tunay na pananampalataya, na huwag mo kaming mamuhay sa pananampalatayang patay, kundi mamuhay kami sa pananampalatayang may buhay, Panginoon. At ang buhay, Panginoon, walang iba na nagmumula yan sa iyong salita, Panginoon. Kaya Lord, patuloy mong pagharian ang aming buhay, Lord, na yung buhay namin talagang mabigay namin sa iyo, Panginoon, at yung kalooban mo, Panginoon, ang masunod sa aming buhay, Lord. Pagpalain mo po kami lahat na nakinig sa iyong salita, Panginoon, at huwag mong hayaan na yung salita na aming napakinggan sa gabing ito, Panginoon, na lumabas lamang sa aming tinga, kundi ito ay lumago sa aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, ikaw na bahala sa aming lahat, Panginoon. Patnubayan mo po kami at ingatan, Lord. Salamat sa iyong salita, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. May request. Wala. Manalangin lang tayo ng general. Dakila naming Amang Diyos, salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, tinataas ko, Panginoon, lahat ng mga anak mo sa gabing ito, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang bawat kalagayan ng mga anak mo, Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan nila sa buhay nila, Panginoon, sa araw na ito. Lord, ikaw lang ang nakakaalam, Lord. Lord, tinataas ko lahat kong mga kapatiran sa Word of Faith Ministry, pati na, Panginoon, yung mga kapatiran ko sa bilang isang mananampalataya, tinataas ko silang lahat, Lord. Na patuloy mo silang, Panginoong, gabayan, patnubayan, at patuloy mo sila, Lord, bigyan ng kalakasang espiritual na makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, na makapagpatuloy na sumasunod sa iyong kalooban, Panginoon. At tulungan mo po kaming lahat, Panginoon, na yung mga buhay namin, Panginoon, na hindi pa talaga nabigay ng tama, Panginoon, tulungan mo po kami na mabigay namin ito ng tama ang aming buhay, Lord. Ano man ang mga kamalian na nagagawa namin, patawarin mo po kami. Ano man mga bagay na hindi pa nababago sa buhay namin, baguhin mo po kami, Panginoon. At Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na maging buhay talaga yung salita mo sa buhay namin, Panginoon. Na sa araw-araw ng aming buhay talaga na makalakad kami, Panginoon, na aayon sa iyong salita, Panginoon. Na ano man ang gawin namin sa buhay na ito, Panginoon, talagang gabayan mo po kami sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. At Lord, tinataas ko lahat ng mga anak mo, Panginoon, na nanghihina na sa paglilingkod, Panginoon. Patuloy mo silang tulungan, bumalik ang ilang paglilingkod, Panginoon, na may apoy sa puso, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, ang paglilingkod nila, Panginoon, na nanghihina sila sa pananampalataya, Lord. Palakasin mo sila, Panginoon. Patatagin mo sila sa pananampalataya at ibalik mo sa kanila, Panginoon, ang revival, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, para makapaglingkod sila, Panginoon, ng tama sa iyong harapan, Panginoon. Yung mga kapatid ko, Panginoon, na hindi na namin nakasama, Panginoon, patuloy mo silang hipuin, Panginoon. Patuloy mo silang hipuin na bumalik, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Bilang mga kapatid namin sa iglesia, Panginoon. Bilang mga kapatid namin sa iyo, Panginoon. At Lord, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang gabayan, patuloy mo silang tulungan, Lord Jesus, na sa mundong ito, Panginoon, konti lang ang kasiyahan, pero ang kapalit nito, Panginoon, panghabang buhay, Panginoon, na pagkawalay sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, ipuin mo ang kanilang buhay, Panginoon, ipuin mo ang kanilang puso na magbalik loob sila, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, malapit ka nang dumating, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo, Panginoon, yung mga kapatid namin nang lulupaypay, nangihina, Panginoon, nagbabackslide, Panginoon.
Pabalikin mo sila, Panginoon, sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, pamagitan ng iyong pag-ibig, Panginoon. At yung mga kapatid ko, Panginoon, na may mga problema sa kalusugan, problema sa pera, problema sa pamilya, problema, Panginoon, sa lahat ng bagay, Lord. Ikaw nakakakita, Panginoon, sa bawat problema ng mga anak mo, Panginoon. Tinataas ko sila sa gabing ito, Panginoon. Tulungan mo sila sa bawat problema nila, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, at ikaw, Panginoon, mag-provide, Panginoon, sa kanilang lahat na pangangailangan, Panginoon. At ikaw, Panginoon, magpagaling, Panginoon, sa kanilang mga kalusugan, Panginoon. Pagalingin mo sila sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Ikaw nakakita sa mga anak mo, Panginoon, na may mga nararamdaman sa kanilang katawan, Panginoon. Hipuin mo sila, Panginoon, at bigyan mo sila ng kagalingan sa pangalan ni Kristo Jesus. At Lord, yung mga anak mo, Panginoon, na nagtatrabaho, Panginoon, patuloy mong pagpalain. Patuloy mong pagpalain yung mga trabaho nila, Panginoon, yung mga kumpanya, Panginoon, kung saan mo sila nilagay, Lord. Pagpalain mo ito, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo, Panginoon, na nagninegosyo, Panginoon, para mabuhay, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, yung mga gawa ng kanilang mga kamay, Panginoon, sa pamagitan ng iyong kalooban, Panginoon. Samahan mo lahat ng mga anak mo, patuloy mong ingatan ang lahat ng mga anak mo, pati na mga mahal nila sa buhay, pati na ang buong pamilya nila. Ingatan mo sa lahat ng gawa ng kaaway, ingatan mo sa lahat ng problema, ingatan mo sa lahat ng sakit, Panginoon, at patuloy mong gabayan at pagpalain ang bawat kalusugan nila at ang bawat pangangailangan nila, Panginoon. At Lord, tinataas ko, Panginoon, lahat ng mga kapatiran ko sa Word of Faith Ministry, Panginoon. Tinataas ko sila, Pastor Romy, Panginoon, silang buong pamilya niya, Panginoon, buong kawan na kung saan mo siya nilagay, Lord. Lord, patuloy mo siyang ingatan, Lord. Patuloy mo siyang i-bless, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng knowledge, wisdom, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita, Panginoon, bilang leader, Panginoon, na nilagay mo sa Word of Faith Ministry, Panginoon. Pagpalain mo si Pastor Romy, Panginoon, ganun ang kanyang asawa, Panginoon. Patuloy mong pagalingin ito, Panginoon. Pati na yung buong pamilya niya, pagpalain mo, patuloy mong gabayan, pati na, Panginoon, lahat ng manggagawa, Panginoon, sa Alaminos, Panginoon, nakatuwang ni Pastor Romy, Panginoon, pagpalain mo silang lahat, Panginoon, pagpalain mo silang lahat at ingatan mo, Panginoon, ang buong kawan mo, Panginoon, sa Alaminos, Panginoon, na sila, Panginoon, makapagbigay sa iyo ng kalawalatian at karangalan, Lord. Patibayin mo sila sa lahat ng problema, patatagin mo sila sa lahat ng dinadaanan, at patuloy mo silang gabayan at patnubayan sa araw-araw ng kanilang buhay, Panginoon. Ganun din tinataas ko ang San Pedro, Panginoon, ang kanilang pastor, Panginoon, si Pastor Neng, Panginoon. Patuloy mong pagpalain Pastor Neng, patuloy mong pagpalain ng kalusugan ni Pastor Neng, patuloy mo siyang ingatan, Panginoon, sa kanyang pagpapastor, Panginoon, at patuloy mo pa siyang gamitin, Panginoon, para sa iyong kalawalatian. Pagpalain mo ang kanyang buhay, pagpalain mo ang buhay ni Ate Wing, Panginoon, pagpalain mo ang buong pamilya niya, Panginoon, mga anak niya, Panginoon, mga apo niya, Panginoon, pagpalain mo lahat, Panginoon, at pagpalain mo, Panginoon, lahat ng manggagawa, Panginoon, sa San Pedro, Panginoon, nakasama ni Pastor Neng, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo sa gawain na para sa iyong karangalan, Lord. Pagpalain mo itong lahat, Panginoon, simula pastor hanggang member, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon. Ingatan mo, Panginoon. Patatagin mo, Panginoon. At patuloy mong suportaan, Panginoon, sa lahat ng buhay na dinadaanan nila, Panginoon. Patuloy mo silang patibayin, Panginoon, hanggang sa iyong pagdating, Lord. Pagpalain mo sila sa spiritual na pagpapala. Pagpalain mo sila sa financial. Pagpalain mo sila sa kanilang mga kalusugan, Lord. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa buong kawan, Panginoon, ng San Pedro, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng katugunan ng aming dasal sa gabing ito, Panginoon. Ganun din tinataas ko, Panginoon, ang Manila, Panginoon, kung saan mo po kung nilagay, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ako, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, mga kapatid ko sa pananampalataya sa Manila, Panginoon, lalo-lalo, Panginoon,
Sila Brother Romano, Panginoon, patuloy mong gamitin ang buhay ni Brother Romano, Panginoon. Patuloy mo siyang patatagin, Panginoon. Patuloy mo siyang gabayan, Lord, sa araw-araw ng kanyang buhay, Lord. Lord, ikaw, Panginoon, ang maghari sa Word of Faith Ministry, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, na magkaroon division ng Word of Faith Ministry, Panginoon. Manila, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, pagkaisahin mo po kami, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon, sa kapayapaan mo, Panginoon, sa pagkakaisa, Panginoon, ng isang layunin, Panginoon, na ikaw'y kapurihan, na ikaw'y dakilain, Panginoon, sa bawat buhay namin, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, lahat ng mga manggagawa mo sa Word of Faith Ministry, Panginoon, na ito'y makabigay sa iyo ng kalwalatian, Lord. Tinataas ko rin, Panginoon, sila Benji, sila Ajay, sila Jonah, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang gamitin, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Ganun din sila Karen, Panginoon, sila Brian, ang buong pamilya niya, Panginoon, patuloy mo silang gubayan, patuloy mo silang pagpalain, at patuloy mo silang gamitin, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, na patuloy mo silang ginagamit, patuloy mo silang binibless, Panginoon. Ganun din si Jinjin, Panginoon, patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo pagpalain ang kanyang kalusugan, ganun din ang kalusugan sa kanyang anak na si Baby, Panginoon. Patuloy mo itong palusugin, patuloy mo itong ingatan, Panginoon, na lumaki itong bata na itong lusog, Panginoon, at lalong-lalo na lumaki itong bata, Panginoon, na magamit sa iyong pangalan, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Jinjin, sa kanyang baby. Ganun din, Panginoon, kay Brother Jake, Panginoon, patuloy mo siyang gabayan, patuloy mo siyang tulungan, Panginoon, lalo-lalo sa kanyang trabaho, Panginoon, sa opisina. Bigyan mo siya, Panginoon, ng wisdom, knowledge, Panginoon, sa pagtatrabaho niya, Panginoon, na hindi na siya makita, Panginoon, kundi ikaw na, Panginoon. Gamitin mo siya, Panginoon, para sa iyong kaharian, Panginoon, para sa Word of Faith Ministry, Panginoon. Gamitin mo siya, Panginoon, hindi sa tao, Panginoon, kundi para sa iyong kalawalatian, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw-araw ng kanyang buhay, Panginoon, na kanya ginagabayan mo siya, Panginoon. Ganun din, tinataas ko, Panginoon, si Brother Awing, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, yung trabaho niya dito, Panginoon. Bigyan mo siya ng maraming kliyente, Panginoon, na sa trabaho niyang ito, Panginoon, at pagpalain mo parati, Panginoon, ang kanyang buhay, Panginoon. Ingatan mo siya, pati na buong pamilya niya, Panginoon. Sa Davao, Panginoon, ingatan mo, Panginoon, ang buong pamilya niya, Panginoon, at patuloy mo siyang gabayan sa araw-araw ng kanyang buhay. Ano mang desisyon niya sa buhay, Lord, ikaw, Panginoon, ang maghari dito, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang mag-guide sa kanya sa tama, Panginoon. I-bless mo ang kanyang buhay, Panginoon, lalo-lalo na, Panginoon, ang kanyang spiritual na buhay, Panginoon. Ganun din, Panginoon, tinataas ko sila Joy, Panginoon, sila Oni, sila Lady, sila Titit, Panginoon, sila Paulo, sila Pastor Isley, Panginoon, ang buong pamilya niya. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang samahan, Panginoon, sa araw-araw ng kanilang buhay. Patakin mo sila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, palaguin mo sila, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Ganun si Sister Ruth, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang pagpalain sa kanyang pagtutuloy, patuloy mo pagpalain ng kanyang mga anak, at patuloy mo silang gabayan at ingatan, Lord Jesus. Ganun din sila Benji, Panginoon, sila Osa, sila Ate Mila, Lord. Patuloy mo silang ingatan, Panginoon, at patuloy mo silang gamitin, Panginoon, sa kanilang tuka, Panginoon, na binigay mo sa kanila, Panginoon. Alam namin, Panginoon, anuman ang ginagawa ng mga anak mo, Panginoon, sa body of Christ, talaga, Panginoon, na ito'y hindi nawawalan ng kabuluhan sapagkat itong lahat ay ginagawa nila dahil sa iyo, Panginoon. Kaya purihin ka, magpakailaman, Lord Jesus, sapagkat lahat ng bagay, Panginoon, ikaw po ang tumutulong sa amin na magawa namin ito ng tama. Ganun din, Panginoon, sila Brother Alex, Panginoon, sila Che, Panginoon, ang buong pamilya nila, Panginoon. Patuloy mong ingatan, patuloy mong pagpalain, patuloy mong silang samahan, Panginoon, sa araw-araw ng kanilang buhay. Lahat ng kapatid ko, Panginoon, sa pananampalataya, sa Word of Faith Ministry, pagpalain mo lahat, Panginoon. Ganun din ang buong pamilya ko, ang aking mga anak, ang aking asawa. Ako, Panginoon, patuloy kang gumabay sa aming lahat at patuloy mo po kami pagharian ng iyong pag-ibig, ng iyong kapayapaan, at lalong-lalo tulungan mo po kami lahat na makasunod sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa lahat ng aming katugunan, sa aming panalangin, Panginoon, sa lahat ng aming dinalangin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, lahat ng mga kapatira namin sa Word of Faith
pati na sila Sister Ligaya, Panginoon, sila Brother Bobby, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang gabayan, Panginoon, at salamat, Panginoon, sa katugunan ng aming sa aming panalangin, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord. To God be the glory. Hallelujah. Ano mo na lang na? Hallelujah. Ipanalangin natin ang kaloob. Dakila ko nga mang Diyos, salamat Panginoon sa gabing ito. Pagpalain mo Lord ang lahat ng magkakaloob sa iyong gawain Lord. Sapagkat alam namin Panginoon, itong gawain mo Panginoon, dapat talagang suportahan Panginoon ng iyong mga anak Panginoon. Sapagkat Panginoon, lahat ng binibigay mo Panginoon sa iyong mga anak, na pinagkakaloob ng iyong mga anak, Panginoon, para ito, Panginoon, sa gawain mo, Panginoon, para sa iyong kalawalatian. Kaya pagpalain mo ang mga gawa ng kanilang mga kamay, kanilang mga binibigay sa iyo, Panginoon, pagpalain mo. Alam po lahat ng kabutihan na ginagawa nila, Panginoon, hindi ka nalilimot. At salamat, Panginoon, sa kanilang kaloob. At pagpalain mo ang bawat buhay nila, pagpalain mo ang kanilang negosyo, pagpalain mo ang kanilang trabaho, pagpalain mo, Panginoon, ang buo nilang pamilya, Panginoon. Salamat, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Manalangin tayo sa ating pagtatapos sa gabing ito. Dakila namin amang Diyos, salamat Panginoon sa pagkakataon na binigay mo sa amin Panginoon, at salamat din sa iyong salita na binigay mo sa amin Panginoon, at alam namin na ipagpapala to sa bawat buhay namin Panginoon. At Lord, tinataas ka namin sa gabing ito, pinupuri ka namin Panginoon, pinapasalamatan ka namin Lord, sapagkat lahat ng nagawa namin sa gabing ito, hindi namin magagawa kung wala ang tulong mo Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyong gabay, sa iyong tulong, Panginoon. At Lord, sa gabing ito, sa aming pagtatapos, Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga anak mo na nakinig sa online, Panginoon, at nakinig dito sa oras na ito, nakasama namin, Panginoon, sa pagla-live, Panginoon. Pagpalain mo po kaming lahat, Lord, at patuloy kang maghari sa buhay namin. Ang iyong pagpapala, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kapayapaan, ang iyong presensya, masa aming lahat sa gabing ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah.